binihisan ang hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalad ng agape mo. Bagamat tumaranas ng mga sipayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Lahat ay inihahandang makasama sa isang maluwalhating paghahari. Kaya nga't magtaglay ng malinis na puso, puspusin ang banal na espiritu. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Kawikaan 28:13. Maging banal sapagkat ang inyong Ama sa kalangitan ay banal. Ito ay utos ng Diyos na dapat nating gawin. Ang pamumuhay sa kabanalan ay ang pagtalikod sa masasama at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating kataas-taasang Diyos na si Kristo Jesus ay bumaba sa lupa upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang kailangan ay magpakababa tayo sa harap niya at tanggapin ang kanyang kaawaan. Walang pakinabang kung pagtatakpan pa natin ang ating pagkakasala. Tayo ay Kristiyano, at ang Kristiyano ay hindi mapagmatuwid sa sarili. Ang pagmamagaling ay hindi magsusulong sa atin, sa halip ay magpapaatras. Pinipigilan tayo nito na makita ang ating buong potensyal bilang mga lingkod ng Diyos. Wala namang mali kung ipagtatapat natin ang ating pagkakamali at pagkukulang. Sa katunayan, ito'y unang hakbang na marapat nating gawin upang mabuhay sa kabanalan at maging sakdal. Kaya, ang pagsasabi ng patawad ay hindi dapat ikahiya, lalo pat nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa at sa ating Diyos. Samantala, huwag naman tayong masanay na lagi na lamang humingi ng tawad. Matuto tayong humingi ng tawad at tuluyang tumalikod sa ating mga kasalanan. Humakbang pasulong, iwan ang isang gawa ng kasalanan sa likuran at magsanay ng isang gawa ng kabanalan. Tuloy-tuloy nating gawin ito hanggang sa maabot natin ang kasakdalang espiritual. Magtaglay ng mababang kalooban at mararanasan natin ang agape ng Panginoon at kanyang kaawaan na makatutulong sa atin. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Kawikaan 28:13. Maging banal sapagkat ang inyong Ama sa kalangitan ay banal. Ito ay utos ng Diyos na dapat nating gawin.
Ang pamumuhay sa kabanalan ay ang pagtalikod sa masasama at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating kataas-taasang Diyos na si Kristo Jesus ay bumaba sa lupa upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang kailangan ay magpakababa tayo sa harap niya at tanggapin ang kanyang kaawaan. Walang pakinabang kung pagtatakpan pa natin ang ating pagkakasala. Tayo ay Kristiyano, at ang Kristiyano ay hindi mapagmatuwid sa sarili. Ang pagmamagaling ay hindi magsusulong sa atin, sa halip ay magpapaatras. Pinipigilan tayo nito na makita ang ating buong potensyal bilang mga lingkod ng Diyos. Wala namang mali kung ipagtatapat natin ang ating pagkakamali at pagkukulang. Sa katunayan, ito'y unang hakbang na marapat nating gawin upang mabuhay sa kabanalan at maging sakdal. Kaya, ang pagsasabi ng patawad ay hindi dapat ikahiya, lalo pat nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa at sa ating Diyos. Samantala, wag naman tayong masanay na lagi na lamang humingi ng tawad. Matuto tayong humingi ng tawad at tuluyang tumalikod sa ating mga kasalanan. Humakbang pasulong, iwan ang isang gawa ng kasalanan sa likuran at magsanay ng isang gawa ng kabanalan. Tuloy-tuloy natin gawin ito hanggang sa maabot natin ang kasakdalang espiritual. Magtaglay ng mababang kalooban at mararanasan natin ang agapin ng Panginoon at kanyang kaawaan na makatutulong sa atin. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan, ay matamo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, wag nang maaksaya. Ang pagkakataon, hindi ginawa, katumbas ay yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na, sa iwi mong puso ngayo'y nagpapadya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Pipintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay kaligtan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan, ay matamo.
Kay palad ko ako'y hinirang mo, binihisan ang hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalad ng agape mo. Bagamat tumaranas ng mga sipayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng
ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal na mga banal na kapatid, karangalan ko na mapaglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala, at pagpapahayag ng mga katotohanan ng Panginoon sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon, at sa ikapagniningas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapaghatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralin, ay magbangon nawa ng bagong espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan na kalagayang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatid ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasapuso ang pinakamimithing maging ating larawan at ating sinasabing, ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugot ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ang ikasyam na gabay ng sikap sa ikasasakdal ay nagpapatunay ng matibay na pag-asa ng iglesia, ang iglesyang Pros Decominoi. Tayong mga lingkod ng Diyos ay matibay na nanghahawakan sa mga pangako ng Diyos na tumawag sa atin sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga ito ay ganap na makakamtan natin sa kanyang ikalawang pagparito sa sanlibutan. Ito rin ang kaganapan ng pagkatatag ng kanyang maluwalhating kaharian na pangbuong daigdig na mas lalong kilala sa pamagat na kahariang milinyal. Tayo ay kahariang natayo na, ngunit iba sa larawang hinihintay dahil ang kaharian ng Diyos na hinihintay ay totoong maluwalhati at hayag na matatanghal sa buong sanglibutan. At sapagkat kahariang naghahari sa panahong yaon, ang tunay na kapayapaan ay mararanasan natin. Ang mga paunang nabanggit na ito ay siyang saligan ng tinatalakay na gabay sa pagkakataong ito. Katotohanang ang mga banal ay naghihintay sa ganap na pagkahayag ng maluwalhating kaharian ng Diyos. Ganito mismo ang kahulugan ng salitang Pros Decominoi, waiting for the kingdom of God. Kung ating maiingatang totoo sa ating mga puso ang pag-asang ito, tayo'y hindi manghihimagod sa paggawa ng mga kalooban ng Diyos, kundi sa halip, tayo ay magiging palakas ng palakas. Tunay na ito'y
pinagtitibay ng talatang babasahin sa Isaias 40:31 ating pakinggan. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi manghihina. Kailinaw ng pahayag na ating narinig, ang tunay na naghihintay sa kaharian ng Diyos ay laging nagbabagong lakas. Hanapin ng bawat kapatid sa kanilang paglilingkod sa Diyos ang katotohanan ito. Ikaw ba'y Kristiyanong pros decominoy? Kung gayoy, magpakasigla ka sa ginagawang paglilingkod sa iglesia. Ikaw ba'y agila na may di kawasang lakas? Mapatutunayan mo, mahal na kapatid, ang kabutihang dulot ng pagiging pros decominoy. Lalong hayag sa panahon ng mga mahigpit na pagsubok, tulad ka ng agila sa maunos na himpapawid. Maging matibay na pag-asa natin ang laging handa at di karaniwang gawa ng pagtulong ng Diyos sa atin sa panahon ng gipit na kalagayan, gaya ng sinasabi sa Deuteronomio 33:27 hanggang 29. Walang gaya ng Diyos o Jeshurun na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan at sa ibaba ay ang walang hanggang mga bisig at kanyang itinutulak sa harap mo ang kaaway at sinabi, lansagin mo, at ang Israel ay tumatahang tiwala, ang bukal ng Jacob na nag-iisa sa isang lupain ng trigo at alak. Oot ang kanyang mga langit ay nagbababa ng hamog. Maginhawa ka, O Israel! Sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon, ng kalasag ng iyong tulong, at siyang tabak ng iyong karangalan. At ang mga kaaway ay susuko sa iyo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako. Tunay na walang gaya ng ating Diyos sa kanyang pagkukupkup sa atin, na kanyang bayang hinirang. Ang espiritual na Israel, ang Shiloh sa makatwid ay ang kabanal-banalang iglesia. Bahagi rin ng pagiging iglesyang pros decominoy ay ang hindi pagkainib sa hinihintay. Katumbas ng mga salitang ito ay hindi nagmamadali. Katotohanan ang sumasampalataya sa pangakong hinihintay ay hindi nagmamadali. Hindi rin naman nararapat na maghintay na walang ginagawa o wait and see attitude. Sa halip ay gumagawa habang naghihintay. Ang tumatanggap ng gantimpala ay ang nagwaging manlalaro sa isang paligsahan. Ang tagapanood o tagapalakpak ay hindi kailanman tumanggap ng gantimpala dahil sa panonood lamang. Kaugnay ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon ay ang kailangang paghahanda sa pagsalubong sa Kanya. Prepare to meet thy God. Ang sabi ng propetang si Amos sa talatang 4:12, maghintay na gumagawa sa pagtatapat sa loob ng iglesia. Samantala rin namang naghihintay at gumagawa, maaaring may pagkakataong nanghihina ang ating mga pananampalataya at pag-asa. Sa ganitong pagkakataon, ipinapayo ng kasangkapang pangasiwaan na tayo ay tumayo sa bantayan ng pananampalataya upang maalaman ang kalooban ng Diyos at Kanyang sagutin ang anumang pag-aalinlangan sa Kanyang mga pangako, gaya ng nasusulat sa Habakuk 2:1 hanggang 3. Ako'y tatayo sa aking bantayan, lalagay ako sa muog, at tatanaw ako upang maalaman ko kung ano ang Kanyang sasalitain sa akin at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daig. At ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapis na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon, sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagamat nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal.
manalangin sa Panginoon, isangguni ang lahat ng mga bagay, at taimtim sa iyong sarili, dinggin ang salita ng Panginoon. Sa pananampalataya, ito ay gawing mainam at ikaw ay mapapasakabutihan. Maranatha, ang Panginoon ay darating. Prepare to meet thy God. Maghintay na gumagawa hanggang sa kanyang muling pagparito. Tumayo ka sa bantayan ng iyong pananampalataya at hintayin ang sagot ng Panginoon. Kapatid na Pros Decominoy, tatanggap ka ng kanyang mga pangako kasama ng buong Iglesyang Pros Decominoy. Ang mga narinig na ito ay tanggapin nating buong puso upang tayong lahat ay sama-samang makarating sa kasakdalang pinakamimithi. Ang akin pong pamanhik sa lahat ng kapatid, ariin po natin ito ay isang mahalagang bagay sa buhay natin. Pagyamanin natin sa ating kalooban sa pamamagitan ng palaging pakikinig. Ako'y lubos na nagkakatiwala na ang mga ito'y magsisilbing gabay natin upang maipagtapos natin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Gayon din, ang higit na ipinakikiusap ko sa inyo, pag-aralan nating maiguhit ito sa ating pamumuhay, na ang tunay na ibig sabihin, maipamuhay natin ito alang-alang sa ikapagiging dapat at ikalulugod natin sa harap ng haring pinagsukuan ng ating mga sarili. Hanggang dito mga minamahal na mga kapatid, ang munti kong alay sa inyo, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Hanggang sa muling pagdinig natin sa ganitong paraan, pinakamamahal ko po kayong tunay. God knoweth. Mispa. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma.